Part 1, Extended Version, Continuation. Ang mga salitang iyon ng doktor ay parang kidlat na tumama sa puso ni Maria. Critical ang kalagayan ng bata. Paulit-ulit itong umalinggaw sa kanyang isipan. Parang hindi niya matanggap ang kanyang narinig. Ano po ang ibig sabihin nun? Mahina niyang tanong, halos hindi na lumalabas ang boses niya. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. May matinding impeksyon ang kanyang katawan. Matagal na siyang may sakit at mukhang hindi agad na agapan. Dahil dito, nanghina ang kanyang immune system. Napahawak si Maria sa kanyang bibig habang tumutulo ang kanyang mga luha. Dok, ililigtas niyo po siya, di po ba? Tumingin ang doktor kay Alexander at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Maria. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Ang sagot na iyon ay hindi sapat para mapanatag ang puso ng isang ina. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi umasa. Agad na bumalik ang doktor sa loob ng emergency room. Naiwan sina Maria at Alexander sa labas. Tahimik ang hallway. Tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang mahinang ingay ng mga kagamitan sa ospital ang maririnig. Si Maria ay napaupo sa malamig na bakal na upuan. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay magkasamang nakapulupot habang siya ay tahimik na nagdarasal. Diyos ko, huwag niyo pong kunin ang anak ko, siya na lang ang natitira sa akin. Sa gilid, nakatingin lamang si Alexander sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero ang sakit na nararamdaman ng babae ay parang nararamdaman din niya. Hindi ito normal para sa kanya. Isa siyang negosyante. Sanay siya sa mga numero. Sanay siya sa mga kontrata. Sanay siya sa mga desisyon na walang kasamang emosyon. Ngunit ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit siya naaapektuhan ng ganito. Umupo siya sa tabi ni Maria. Hindi agad nagsalita. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan. Hanggang sa nagsalita si Maria. Salamat po, Ti. Napatingin si Alexander sa kanya. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Napahikbi siya. Hindi niya kayang sabihin ang salitang iyon. Ayaw niyang isipin ang posibilidad na mawala ang kanyang anak. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Alexander. Maria po. At ang anak mo? Daniel po. Tumango si Alexander. Magiging okay siya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Hindi siya sigurado. Ngunit gusto niyang umasa ang babae. Gusto niyang maniwala ito. Unti-unting kumalma si Maria. Pagkatapos ng ilang sandali, siya naman ang nagtanong. Kayo po, bakit niyo kami tinulungan? Napaisip si Alexander. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko rin alam. At iyon ang totoo. Hindi niya talaga alam. Pero sa kanyang puso, may pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Lumipas ang isang oras. Para kay Maria, parang isang buong araw na iyon. Bawat segundo ay parang isang taon. Hanggang sa bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor. Agad na tumayo si Maria. Doc! Tumingin ang doktor sa kanila. Na-stabilize na namin ang kanyang kondisyon. Parang nabunutan ng tinik ang puso ni Maria. Salamat po, Ti. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Kailangan pa rin siyang manatili sa ospital ng ilang araw. Kailangan namin siyang obserbahan. Tumango si Maria. Kahit ano po gagawin ko, Di. Napatingin ang doktor kay Alexander. At tungkol naman sa bayarin. Bago pa niya matapos, nagsalita na si Alexander. Ako na ang bahala. Nagulat si Maria. Hindi ko po kayang tanggapin. Tumingin si Alexander sa kanya. Ang mahalaga ay ang anak mo. Hindi na nakapagsalita si Maria. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ng lalaking ito. Ngunit alam niya na hindi siya pababayaan. Pagkatapos ng ilang sandali, pinayagan si Maria na makita ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Nakita niya si Daniel na nakahiga sa kama. May nakakabit na dextrose. May mga makina sa tabi niya. Mahina, ngunit buhay. Anak, mahina niyang sabi habang lumalapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Mainit pa rin. Ngunit mas maayos na ang kanyang paghinga. Napaluha si Maria.
Nandito lang si Nanay Di. Sa likod niya, nakatayo si Alexander. Tahimik lamang siyang nanonood. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may kung anong kirot sa kanyang puso. May alaala na muling bumabalik. Isang alaala ng isang batang nakahiga rin sa ospital. Isang batang hindi niya nailigtas. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ayaw niyang maalala iyon. Ngunit bumabalik ito. Palagi. Lumipas ang ilang oras. Madaling araw na. Nakatulog si Maria sa tabi ng kama ng kanyang anak habang hawak ang kamay nito. Si Alexander ay nakatayo pa rin sa labas ng kwarto. Lumapit ang kanyang driver. Sir, umuwi na po tayo. Kailangan niyo pong magpahinga. Tahimik si Alexander. Nakatingin lamang siya sa mag-ina. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Maghanap ka ng pinakamagandang kwarto sa ospital na ito. Sir, ilipat sila doon. Nagulat ang driver. Opo, sir. Hindi na nagtanong pa ang driver. Sanay na siya. Alam niya na kapag nagdesisyon ang kanyang amo, hindi na ito nagbabago ng isip. Hindi alam ni Maria na ang lalilaking tumulong sa kanya ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang buhay. Hindi niya alam na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwento, ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng isang lihim na magpapaiyak sa lahat. Sa labas ng ospital, patuloy pa rin ang ulan. Ngunit sa unang pagkakataon, may liwanag na sumisilip sa dilim at sa puso ng isang bilyonaryo na matagal nang walang nararamdaman. May damdaming muling nabuhay. Isang damdaming magbabago sa kanyang buhay. Magpakailanman. Yes, Part 1, Extended Version. Part 2, Ang Lihim ng Bilyonaryo. YouTube intro line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin na magbahagi ng mas maraming kwentong nakakaantig ng puso. Madaling araw na, ngunit gising pa rin si Alexander. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa hallway ng ospital. Sa labas, makikita ang lungsod na unti-unting nagigising. Ang ulan ay humina na, at ang mga ilaw ng gusali ay isa-isang namamatay habang sumisikat ang araw. Ngunit sa kanyang puso, may bagyo pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makaalis. Hindi ito ang kanyang mundo. Hindi siya sanay manatili sa ospital para sa isang estranghero. Pero sa tuwing naiisip niya ang batang si Daniel, may kung anong sumisikip sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Lumabas ang nurse. Sir, nailipat na po namin ang mag-ina sa A-room. Tumango si Alexander. Salamat. Naglakad siya papunta sa kwarto. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Parang may mahalagang mangyayari. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya si Maria na nakaupo sa tabi ng kama. Gising na siya. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kanyang anak. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit halata pa rin ang pagod at pag-aalala. Napansin niya si Alexander. Agad siyang tumayo. Sir D. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi sapat ang salitang salamat para sa ginawa ng lalaking ito. Kamusta siya? Tanong ni Alexander. Mas maayos na po ang kanyang paghinga, sagot ni Maria. May luha na naman sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Umiling si Alexander. Huwag mo nang isipin iyon. Ngunit sa totoo lang, siya mismo ay hindi maintindihan ang kanyang ginagawa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nananatili. Sa loob ng ilang sandali, gumalaw si Daniel. Mahina niyang iminulat ang kanyang mga mata. Inay ni. Agad lumapit si Maria. Anak. Gising ka na si. Mahina ang ngiti ni Daniel. Ngunit napansin niya ang lalaking nakatayo sa likod. Inay, sino po siya? Napatingin si Maria kay Alexander. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Alexander ang sumagot. Kaibigan ako ng nanay mo. Tahimik na tumingin si Daniel sa kanya. May kakaibang inosente sa kanyang mga mata. Salamat po, Ti. Nagulat si Alexander. Bakit?
Tinulungan niyo po kami. Hindi inaasahan ni Alexander ang sagot na iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kung anong natunaw sa kanyang puso. Ngumiti siya ng bahagya. Magpagaling ka muna. Tumango si Daniel. At sa sandaling iyon, may damdaming matagal nang nawala kay Alexander ang muling bumalik. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw, bumibisita si Alexander sa ospital. Tahimik lamang siya. Minsan may dalang pagkain. Minsan may dalang laruan para kay Daniel. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Hindi ito ang dating Alexander. Dati ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa negosyo. Sa pera. Sa tagumpay. Ngunit ngayon, may mas mahalaga na. Isang araw, nadatnan niya si Maria na nakatingin sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip. May problema ba? Tanong niya. Nagulat si Maria. Wala po di. Ngunit halata sa kanyang mukha na may bumabagabag sa kanya. Pwede mong sabihin sa akin, sabi ni Alexander. Tahimik si Maria sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kapag gumaling ang anak ko, hindi ko po alam kung saan kami pupunta. Napakunot ang noo ni Alexander. Wala ba kayong bahay? Umiling si Maria. Wala na po. At doon, nagsimula ang kwento ng kanyang nakaraan. Dati po kaming may bahay, mahina niyang sabi. May asawa po ako noon. Tahimik na nakinig si Alexander. Pero nang ipanganak ko si Daniel, nagbago ang lahat. Bakit? May sakit na po siya simula pagkabata. Napatingin si Alexander kay Daniel na natutulog sa kama. Hindi iyon matanggap ng asawa ko. Unti-unting tumulo ang luha ni Maria. Iniwan niya kami. Tahimik ang kwarto. Simula noon ako na lang ang mag-isa. Ginawa ko ang lahat. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Naglinis ng bahay. Nagbenta sa kalsada. Basta mabuhay lang kami. Napayo ko siya. Pero hindi sapat. Hindi makapagsalita si Alexander. Hindi niya akalain na ganito kahirap ang pinagdaanan ng babaeng ito. Sa mundo niya, ang lahat ay madaling makuha. Pero sa mundo ni Maria, kailangan niyang ipaglaban ang bawat araw. Hindi niya namalayan, may luha na rin sa kanyang mga mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi siya sanay umiyak. Hindi siya sanay maging mahina. Ngunit ngayon, may nagbabago. Hindi ko po alam kung bakit niyo kami tinutulungan, sabi ni Maria. Pero hindi ko po iyon makakalimutan. Tahimik si Alexander. May gusto siyang sabihin. Ngunit hindi niya magawa. Dahil ang totoo. May dahilan kung bakit siya tumutulong. Isang dahilan na matagal na niyang tinatago. Isang lihim na walang nakakaalam. Kahit si Maria. Kahit si Daniel. Ang lihim na iyon ay may kinalaman sa kanyang nakaraan. Sa isang batang na minsan niyang minahal at nawala. At si Daniel ay nagpapaalala sa kanya ng batang iyon. Sa gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa loob ng kanyang kotse sa parking lot ng ospital. Umuulan na naman. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At bumalik ang alaala. Isang ospital. Isang bata. Isang paalam. At isang pangakong hindi niya natupad. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Hindi na maulit, mahina niyang sabi. Hindi na niya hahayaang may batang mawala sa kanyang harapan. Hindi na. Kahit anong mangyari. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ay magdadala sa kanya sa isang katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay. Magpakailanman. That's Part 2. Part 3, ang katotohanang hindi inaasahan. YouTube intro line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin na magbahagi ng mas maraming kwentong nakakaantig ng puso. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Daniel. Ang dating maputlang mukha niya ay nagkaroon na ng kaunting kulay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng sakit, ngayon ay may bahagyang liwanag na muli.
Sa loob ng FEI room ng ospital, maririnig ang mahina niyang pagtawa habang nilalaro ang maliit na robot na ibinigay ni Alexander. Sir, tingnan niyo po gumagalaw siya, masayang sabi ni Daniel. Ngumiti si Alexander habang pinapanood ang bata. Nga! Malakas na siya. Sa gilid, nakaupo si Maria, tahimik na pinagmamasdan ang eksena. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ilang araw lamang ang nakalipas, sila ay nasa kalsada, basang-basa sa ulan at halos mawalan na ng pag-asa. Ngayon, ang kanyang anak ay nasa isang komportableng kwarto, ligtas at inaalagaan. At ang lahat ng iyon ay dahil sa isang lalaking hindi niya inaasahang makikilala. Ngunit sa kabila ng kanyang pasasalamat, may tanong pa rin sa kanyang puso. Bakit? Bakit sila tinutulungan ni Alexander? Ano ang totoong dahilan? Kinahapunan, dumating ang doktor para sa routine check-up. Magandang balita, sabi ng doktor. Agad na napatingin si Maria. Talaga po? Malaki na ang improvement ni Daniel. Kung magtutuloy-tuloy ito, pwede na siyang ma-discharge sa loob ng ilang araw. Napaluha si Maria. Salamat po, Doc. Tumingin siya kay Alexander. At muli, hindi niya alam kung paano ipapakita ang kanyang pasasalamat. Pagkaalis ng doktor, lumapit si Daniel kay Alexander. Sir D. Oh, pag gumaling na po ako, pwede po ba kitang tawaging tito? Natigilan si Alexander. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Ngunit nang makita niya ang inosenteng mukha ng bata, hindi niya napigilang umiti. Siyempre. Masayang umiti si Daniel. Tito Lee. Ang simpleng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Alexander. Matagal na panahon na simula nang may tumawag sa kanya ng ganoon. Matagal na panahon na simula nang may batang tumingin sa kanya ng may pagmamahal at tiwala. At sa sandaling iyon, may alaala na naman ang bumalik sa kanya. Isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. 15 taon na ang nakalipas. May isang batang lalaki rin na tumawag sa kanya ng si Papa. Ang pangalan nito ay Gabriel. Ang kanyang anak. Si Gabriel ang kanyang mundo noon. Ngunit isang trahedya ang nangyari. Nagkasakit si Gabriel. At kahit na may pera si Alexander, kahit na ginawa niya ang lahat, hindi niya ito nailigtas. Ang gabing iyon ang sumira sa kanyang puso. Ang gabing iyon ang nagbago sa kanya. Simula noon, ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Sa negosyo. Sa pera. Dahil iyon lamang ang paraan para makalimot. Dahil iyon lamang ang paraan para hindi na maramdaman ang sakit. Ngunit ngayon, sa harap ni Daniel, ang lahat ng alaala ay bumabalik. Ang lahat ng sakit ay muling nabubuhay. Kinagabihan, nagpa siya si Alexander na umuwi muna sa kanyang mansion. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan. Ang malaking bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang isang walang laman na kahon. Walang tawanan. Walang boses. Walang buhay. Umupo siya sa sofa. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nararamdaman niya ang kalungkutan. Hindi dahil sa pagkawala, kundi dahil sa kung ano ang muling natagpuan niya. Isang koneksyon. Isang damdamin. Isang dahilan. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Ngunit pagdating niya, napansin niyang may kakaiba. Si Maria ay mukhang balisa. Namumugto ang kanyang mga mata, parang umiyak. Ano ang nangyari? Tanong ni Alexander. Hindi agad sumagot si Maria. Ngunit maya-maya, nagsalita rin siya. Sir D. Oh, may nakausap po akong social worker. Napakunot ang noo ni Alexander. At? Kapag na-discharge na po si Daniel, wala po kaming matitirhan. Tahimik si Alexander. Alam niyang darating ang sandaling ito. Alam niyang hindi sapat ang pagtulong sa ospital lamang. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyon na magbabago sa kanilang lahat. Sumama kayo sa akin. Nagulat si Maria. Ano po? May bahay ako. Hindi makapaniwala si Maria. Hindi po pwede di. Pansamantala lang. Tahimik si Maria. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang alok.
Ngunit nang tumingin siya kay Daniel, alam niya ang sagot. Salamat po, Ti. Hindi nila alam na ang desisyong iyon ay simula ng isang katotohanan na matagal nang nakatago. Isang katotohanan na mag-uugnay sa kanilang mga buhay sa paraang hindi nila inaasahan. At ang katotohanang iyon ay magpapaiyak sa lahat. Part 3. Part 4, ang lihim na matagal nang nakatago. YouTube intro line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin na magbahagi ng mas maraming kwentong nakakaantig ng puso. Hindi makapaniwala si Maria sa kanyang narinig. Sumama kayo sa akin. Paulit-ulit itong umalinggaw sa kanyang isipan. Isang bilyonaryo ang nag-aalok ng tulong sa kanya. Hindi lamang para sa ospital, kundi pati ng tirahan. Sa buong buhay niya, wala pang taong gumawa ng ganito para sa kanya. Palagi siyang mag-isa. Palagi siyang lumalaban mag-isa. Ngunit ngayon, may isang taong handang maging sandalan niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ramdam niya ang sinseridad ni Alexander. Ilang araw ang lumipas at tuluyan nang na-discharge si Daniel mula sa ospital. Mahina pa rin siya, ngunit malaki na ang kanyang improvement. Habang palabas sila ng ospital, mahigpit na hawak ni Maria ang kamay ng kanyang anak. Sa labas, naghihintay ang isang itim na luxury car. Binuksan ng driver ang pinto para sa kanila. Hindi pa rin sanay si Maria sa ganitong klase ng mundo. Dahan-dahan silang sumakay. Tahimik ang biyahe. Habang nakatingin si Maria sa labas ng bintana, nakikita niya ang mga gusali, ang mga ilaw, ang mga taong abala sa kanilang sariling buhay. Ito ang mundong dati ay malayo sa kanya. Ito ang mundong hindi niya kailanman inakalang mapapasok niya. Sa tabi niya, si Daniel ay nakatulog, pagod pa rin mula sa kanyang karamdaman. Sa harap, tahimik lamang si Alexander. Ngunit sa kanyang isipan, maraming tanong ang umiikot. Tama ba ang kanyang ginagawa? Handa ba siya sa pagbabagong ito? Handa ba siyang muling magbukas ng kanyang puso? Hindi niya alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya makakabalik sa dati. Pagkalipas ng halos 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Dahan-dahang bumukas ang gate. Pumasok ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Sa harap niya ay isang napakalaking mansion. Mas malaki pa ito kaysa sa anumang bahay na nakita niya sa buong buhay niya. Sir, mahina niyang sabi. Oh, dito po kayo nakatira? Tumango si Alexander. Hindi makapagsalita si Maria. Hindi niya maisip kung paano nakatira ang isang tao sa ganitong kalaking bahay. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga kasambahay. Welcome home, sir, sabay-sabay nilang sabi. Tumango si Alexander. At sila, tanong ng isa sa mga kasambahay. Sila ay mga bisita ko. Magalang nang umiti ang mga kasambahay kay Maria at Daniel. Welcome po. Hindi pa rin sanay si Maria sa ganitong pagtanggap. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang lahat. Dinala sila ni Alexander sa isang malinis at komportableng kwarto. Pwede kayong manatili dito, sabi niya. Hindi makapaniwala si Maria. Sir, sobra na po ito. Umiling si Alexander. Huwag mo nang isipin iyon. Tahimik si Maria. Sa kanyang puso may halo-halong emosyon. Pasasalamat, takot, at pagkalito. Bakit ginagawa ito ng lalaking ito? Ano ang tunay niyang dahilan? Kinagabihan, habang natutulog na si Daniel, nakaupo si Maria sa gilid ng kama. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Biglang may kumatok sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Si Alexander iyon. Kamusta siya? Tanong niya. Mahimbing na po ang tulog niya. Tumango si Alexander. May ilang segundo ng katahimikan. Hanggang sa nagsalita si Maria. Sir, pwede po ba akong magtanong? Bakit niyo po ginagawa ito? Diretso niyang tinanong. Hindi na niya kayang itago ang kanyang tanong. Hindi agad sumagot si Alexander. Naglakad siya papunta sa bintana.
Nakatingin sa dilim ng gabi. Matagal bago siya nagsalita. Dahil minsan, tumigil siya. Parang nahihirapang ituloy ang kanyang sasabihin. May anak din ako. Nagulat si Maria. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. May anak po kayo? Tumango si Alexander. Meron. Nasaan na po siya? Tahimik si Alexander. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Maria ang lahat. Wala na po siya, mahina niyang sabi. Tumango si Alexander. May luha sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nawala. Tahimik ang kwarto. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. At si Daniel, patuloy ni Alexander. Pinapaalala niya sa akin ang anak ko. Napaluha si Maria. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lamang ito simpleng pagtulong. Ito ay isang ama na muling nakakita ng pag-asa. Ngunit hindi nila alam. May isang katotohanan na mas malalim pa sa kanilang inaakala. Isang katotohanan na mag-uugnay sa kanilang nakaraan sa paraang hindi nila inaasahan. At ang katotohanang iyon ay malapit ng mabunyag. Kinabukasan, habang naglilinis si Maria ng mga gamit ni Daniel, may nakita siyang isang lumang kahon sa gilid ng kabinet. Mukhang luma na ito. Parang matagal nang hindi nabubuksan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na buksan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang larawan. At sa isang larawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil ang batang nasa larawan ay kamukhang-kamukha ni Daniel. Hindi impossible di. Mahina niyang bulong. At sa sandaling iyon, nagsimula ng mabunyag ang pinakamalaking lihim. Leslie Part 4. Part 5, ang wakas na nagpaiyak sa lahat. YouTube intro line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin na magbahagi ng mas maraming kwentong nakakaantig ng puso. Kinabukasan sa mansyon, tahimik ang lahat. Si Maria ay nakaupo sa sofa, hawak ang mga lumang larawan na natagpuan niya kagabi. Hindi niya maalis sa isip ang pagkakapareho ng mukha ng batang nasa larawan at ni Daniel. Hindi imposible, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang maliliit na detalye, mata, ilong, hugis ng pisngi. Si Daniel, sa tabi niya, ay abala sa paglalaro ng maliit na robot. Ngunit kahit sa kanyang mga tawa, hindi maalis sa isip ni Maria ang posibilidad na may misteryo sa bata. Dahan-dahang lumapit si Alexander sa kanila. Kamusta sila? Tanong niya, tumingin kay Maria. Sir, may nakita po ako kagabi, mahina niyang sabi, hawak pa rin ang larawan. Tumingin siya sa larawan at muling pinanood ang bata. Parang si Daniel po, bulong ni Maria, halos hindi marinig. Napatingin si Alexander. Biglang tumigil siya sa kanyang ginagawang pag-aayos ng opisina sa tabi ng sala. Maria, paano mo nalaman? Mahina niyang tanong, ngunit may halong kaba at lungkot sa kanyang tinig. Napangiti si Maria, ngunit punang luha. Hindi ko po maintindihan pero parang konektado po sila. Tumahimik si Alexander. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong tensyon, ganitong damdamin. Ang katotohanan na matagal niyang itinago sa sarili ay handa nang lumabas. Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang kinuha ang isang envelope. Maria, may itinatagong bagay ako tungkol kay Daniel. Nagulat si Maria. Ano po iyon? Ang bata hindi lamang basta isang batang galing sa lansangan, paliwanag ni Alexander. Siya ay may kaugnayan sa isang tao sa buhay ko, isang taong matagal ko nang nawala. Napahawak si Maria sa dibdib. Sir, ang ibig niyo po bang sabihin? Tumango si Alexander, ang kanyang mga mata ay mapuno ng luha. Si Daniel, siya ay apo ko. Hindi makapaniwala si Maria. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Paano po iyon? Halos hindi mawari ang boses niya. Si Alexander ay lumingon kay Daniel na abala sa paglalaro. Ang anak ko si Gabriel, siya ang ama ni Daniel. Biglang huminto sa paglalaro si Daniel at tumingin sa kanilang dalawa. Papa, bulong niya. Napaluha si Alexander. Dahan-dahan niyang lumapit. Anak, ako ang papa mo di.
Si Maria ay napahiga sa sofa, ang luha ay walang tigil na bumabagsak sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala. Ang batang inalagaan niya sa ulan, ang batang halos nawala sa kanya, ay may kaugnayan sa bilyonaryo. Sandali lang nakaramdam si Maria ng halo-halong emosyon, pasasalamat, takot, pagkabigla at pagkamangha. Hindi ko po maintindihan. Sir, bakit niyo po kami tinulungan kung bumitaw siya sa luha? Tumingin si Alexander sa kanya, malalim ang mata. Maria, dahil gusto kong malaman ni Daniel ang katotohanan. At dahil hindi ko kayang mawala muli ang isang bata sa harap ko. Hindi makapagsalita si Maria. Napalapit siya kay Daniel at niyakap siya. Anak-anak ko, buhay na buhay ka, salamat sa Diyos, mahina niyang bulong. Si Alexander ay lumapit rin at dahan-dahang niyakap ang mag-ina. Sa pagkakataong iyon, lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng pangungulila ay napawi sa isang sandali. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa mansion. Ipinakita ni Alexander ang mga lumang litrato ni Gabriel at ipinaliwanag ang buong kwento sa mag-ina. Si Daniel ay nakinig ng mabuti, halatang maihalong pagkagulat at pagkatuwa. Papa, kaya pala, bulong niya. Napahinga si Alexander, ramdam ang bigat na matagal na niyang dala. Hindi lamang ito isang reunion, ito ay isang muling pagbibigay buhay ng pag-asa at pamilya. Ngunit hindi pa tapos ang emosyon. Si Maria ay lumapit kay Alexander, hawak ang kamay niya. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo babayaran. Ngunit ngumiti si Alexander. Walang kailangan. Ang mahalaga ay si Daniel at ang inyong pamilya ay ligtas. Ngunit sa katahimikan, napansin nilang may kakaibang eksena sa harap ng bintana. Isang lumang kaibigan ni Alexander, isang matagal ng kasamahan sa negosyo, ang nakatayo sa labas ng gate. Huminga si Alexander. Alam niya kung ano ang susunod. Maria, may isa pang bagay. Napatingin si Maria, nag-alala. Wala nang dapat ikatakot. Pero may lihim pa rin na kailangan malaman ni Daniel sa tamang panahon. Ito ay tungkol sa kanyang pamilya sa nakaraan at sa dahilan kung bakit siya nawala sa akin. Si Daniel ay nagulat, ngunit hindi natakot. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ina. Ang gabing iyon, nagkaroon sila ng tahimik na dinner. Tahimik, ngunit puno ng emosyon. Ang bawat tawa ni Daniel ay parang musika sa pandinig ni Alexander. Ang bawat luha ni Maria ay parang pagpapatawad at pagpapagaling sa damdamin ng bilyonaryo. Daniel, mahina niyang sabi. Alam mo, minsan, kahit ang mga malalakas at mayayaman ay nasasaktan din, ngunit natututo tayo sa sakit. Natututo tayo kung paano magmahal ng walang hinihinging kapalit. Napatingin si Daniel sa kanya, halatang naiintindihan. Papa, mahal kita, bulong niya. Si Maria ay napaluha. Daniel, mahal din kita, anak ko di. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ng tatlo. Hindi lang bata at ama. Hindi lang bata at ina. Ngunit isang pamilya. Isang pamilya na muling nabuo, muling nagkakaisa, at muling may pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Si Daniel ay tuluyang gumaling. Masaya siya, masigla at puno ng enerhiya. Si Maria, sa tulong ni Alexander, ay nakapagsimula ng maliit na negosyo, nakapagtapos ng simpleng proyekto, at unti-unting nakapagpahinga mula sa matinding hirap na pinagdaanan niya. Si Alexander, sa kabilang banda, ay natutong magmahal muli. Hindi lamang sa kanyang anak na nawala noon, kundi sa bagong pamilya na nabuo sa harap niya, sa batang si Daniel at sa babaeng nagpakita ng tunay na tapang at pagmamahal. At sa huling eksena ng kwento, isang malaking pista sa mansion. Ang buong pamilya ay nagkasama, Daniel, Maria at Alexander. May tawa, may halakhak at may mga luha ng kasiyahan. Si Daniel ay naglalaro sa malawak na hardin, hawak ang kamay ng kanyang ina. Si Alexander ay nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ang kanyang anak na may ngiti. Salamat, bulong niya sa sarili. Sa lahat na nangyari, sa lahat ng sakit at luha, ito ang wakas na nagbigay saysay sa lahat. At sa sandaling iyon, ang bawat tao na nakasaksi sa kwento nila, kahit sa kwento ng mga mata ng manonood, ay hindi makapigil sa luha. Dahil ang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at muling pagkabuo ng pamilya ay isang kwento na nagpaiyak sa lahat. Yan eh.